Pero kung doon sa motion for reconsideration ay may mga nanatili na pumirma at sumuporta noon na ibasura yung motion for reconsideration, yung mga mananatili doon na pipirma, yun ang pwede nating mapatawan ng betrayal of public trust. Ito yun public trust. Bakit ganito yung sentimento po ng mga taong bayan? Kasi yung kanilang tiwala ay parang binitray, di ba? Yan ang very essence ng betrayal of public trust na sa mata ng taong ordinaryong Pilipino, ganun dapat ang batayan hindi yung mga teknikalidad. Sa mata ng ordinaryong Pilipino, ay walang problema dito sa impeachment case na ito. Kung meron man, nailabas na po yan. Ilang buwan na po yung nakalipas. Pero ano ang nakuhang boto? More than 1/3. Ito po ay nakakuha ng 215 votes. Kaya yung unang mode na sinasabing 3 session days, dapat ma-refer sa committee and thereafter the committee will hear it within 60 days. Wala na po yun. No? Ang pinagbasihan na ay yung pinakamabilis na proseso na ginawa po ng House of Representatives na nakaayon sa ating saligang batas. At hindi lamang ito nangyari ngayon, kung hindi nangyari sa impeachment complaint or case laban kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada at laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Kaya yung issue po na ito na nire-raise po ng Korte Suprema, ayon nga po sa House of Representatives spokesperson, ay mukhang naliban po. No, mukhang hindi po ito nakita ng Korte Suprema. Ayon po sa kanila, mukhang na-misappreciate po ng Korte Suprema ang facts, ang records ng House of Representatives. Kasi nakakagulat nga naman. Tinanong nila ang House of Representatives, inutusan ng House of Representatives on July 19 kung hindi tayo nagkakamali sa pagkakatanda. Basta within July yon. Inutusan, sagutin ninyo ang mga tanong namin. Tapos doon sa pag-utos pa ng Korte Suprema, para pang may pang-iintriga. Binasa nyo ba yung mga ebidensya at complaint laban kay Sara Duterte, which is hindi dapat pinapakailaman ng Korte Suprema ayon po sa pagpapaliwanag ng mga napapakinggan po nating mga abogado. Now, to make this explanation short, ang House of Representatives ay sumunod sa saligang batas na mukhang hindi po tiningnan di umano ng Korte Suprema dahil napakabilis ng kanilang naging desisyon. Pagsagot ng July 19, July 25, nag-decide sila containing 97 pages ng walang oral arguments and the fact na ang dami pong walang pasok sa gobyerno dahil po sa malawakang pag-ulan dito po sa Kalakhang, Maynila. Anong meron? Ngayon, puntahan po natin ang interview kay ang haba ng live stream natin, pero gusto ko kasing isolid sa inyo mga tol, ito pong issue na ito Ito po, puntahan natin ang interview naman kay Senador Antonio Trillanes. Kasi dito, may mga concern po siyang i-raise and the possibility that these justices of the Supreme Court ay pwedeng masampahan ng reklamong impeachment sa hinaharap base po sa kanilang magiging desisyon sa motion for reconsideration na ihahain ng House of Representatives. Okay, puntahan po natin ito. Ito. Yan, tayo. Undue haste. Ano po ang opinion ninyo? Okay, well, Attorney Lorna, you would know better about the legal aspect of this essay decision, pero dun sa political o socio-political aspect of this, unang-una, talaga Actually, sabi ni Bishop TV 3234, Attorney Bueno in that video, which I was able to watch, has not yet seen the recent statement by the House explaining in details the procedures on how the port complaint emerged as the article of impeachment. Actually, Bishop TV 3234, hindi na necessary na marinig pa ang panig ng spokesperson Dahil kung talagang natututukan po ito ng publiko, since lumabas po ang issue na yan, pinaliwanag na po yan sa atin nito pong si Congressman Joel Chua sa isang interview ng DCMM. In fact, nag-vlog pa nga po dito si Fiscal EJ. At sa paniniwala ni Fiscal EJ, unconstitutional yung ginawa po ng House of Representatives. And I commented doon sa video na yun ni Fiscal EJ explaining na Fiscal EJ, napanood niyo po ba ito pong explanation ng isa po sa prosecution panel ng House of Representatives, and sinend ko yung link. And thereafter, nung mapanood yun ni Fiscal EJ, minention niya tayo at nagbago po siya ng posisyon. Sinabi niya na nagkamali siya doon sa una niyang video at
o ano ba yung tamang termino, ni-reconsider niya yung blog niya na ito na yung posisyon niya dahil tama ang ginawa po ng House of Representatives. Kaya matagal na po ito, available po ito sa public. Ang kailangan lang po talaga ng kapwa po natin Pilipino dito ay maging mapanuri at alamin ang lahat ng mga impormasyon kaugnay po ng kinakaharap na impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig po dito. Nakakadismaya. At highly suspicious yung timing. Okay, remember, nung February po, no, nung nai-transmit yung impeachment complaint sa Senado, nag-file ng petition yung Sara Duterte camp. Hindi po sila nag-issue ng TRO. They had the initial determination of the regularity. They deemed it na hindi nila kailangan mag-issue ng TRO. So, nagtuloy-tuloy. Nung June 10, nag-constitute yung impeachment court, yung Senado as an impeachment court. Sa aking pagkakaintindi, bilang dating senador at naging parte ng isang impeachment trial, pagka nag-constitute na ang impeachment court, ano na yan? Isa lang ang mandato niyan, to try and decide. At hindi yan mapipigilan ng basically hindi superior ang Korte Suprema. But in fairness, dito po sa sitwasyon na ito, ang problema kasi, ang desisyon ng Korte Suprema dito, null and void ang jurisdiction acquired ng Senado. Yun ang problema. Kaya kung legality ang pag-uusapan, legal ang ginawa ng Korte Suprema, pero this is unfair. Ayon nga po kay Justice Ascuna, no? Though, siyempre, sa paniniwala ni dating Senador Trillanes, hindi pwedeng pakialaman ito ng Korte Suprema. Pero marami rin po ako mga napakinggan ng mga abogado na nagsasabi na pag magpatuloy po dito ang Senado sa kanilang impeachment trial na gagawin kay Sara Duterte, ang contention lang na gagawin ni Sara Duterte dito ay erase ang issue of jurisdiction na dinedeclare nga po ng Korte na null and void sa parte po ng Senado. Ibig sabihin, noong June 10, yung pag-convene as impeachment court ng Senado ay walang bisa, sa madaling salita. At ang nakakabahala dito mga tol, kung ganito yung magiging arguments, kung darating pa sa punto ng questions of jurisdictions, baka dumating na po yung February 6, 2026, hindi pa natatapos ito, no? Kaya ang dilema rito, ilalaban ba ang proseso o mag-aantay po sa February 6, 2026. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Sa impeachment court, no? Ang mapipigilan lang ito, mahinto lang ito kapag nag-resign na yung akusado, pero pwede pa rin siyang hatulan ng perpetual disqualification. So, yun yung pagkakaintindi. Pagka gumulong yan. So, the time for the Supreme Court to intervene was before siya mag-constitute as an impeachment court. At ito, nakita natin yung desisyon ng Korte Suprema. Alam nyo, procedural ho yung binanatan dito. At nakalagay sa Constitution, House would have the domain over the procedures, yung House rules nila for the impeachment. Tapos, ganito, pinanghimasukan. At ito ang titignan natin. Nung nagkaroon po ng Corona impeachment noong 2012 po, no? Supreme Court Chief Justice ang nakasuhan nun. Umaga, i-final yung impeachment complaint. Hapon, inendorso na ng 1/3 ng House of Representatives. That time, the following day, trinasmit na. Not a word from these justices noong mga panahon na yun. They didn't see anything wrong kasi very basic ko ang compliance, ang requirement ng Constitution, once a year, tsaka yung within 10 session days. Yung 10 session days, na-observe ho yan. Binibilang namin kasi we were part of the first impeachment complaint na final noong December 2. Doon sa outsiders, pag binilang nila yung calendar days, sasabihin nila sobra ng 10 yan. Pero para lang po sa... By the way, makasingit lamang ako out of topic. Although same person ang ating pinag-uusapan, may mga recent pronouncement ito pong si Vice President Sara Duterte, which is, alam naman natin na irrelevant sa issue ng impeachment, sa issue ng kanyang criminal responsibility, if ever, and disbarment case sa Supreme Court. Hinihikayat ko po kayo na mga manonood po natin na wag na pong mag-participate sa anumang discussion tungkol po sa mga ganyan pong pananalita ni Sara Duterte. Alam po ninyo sa training center, meron tinatawag na, nakalimutan ko bigla yung termino, ostratize, no? Yung ostratize, ito po yung parang nandiyan ka pero
di ka tinitingnan, di ka pinapansin, walang pakialam sa'yo. Ibig sabihin, para ka lang multo. Si Sara Duterte, parang multo na dapat natin itong itinuturing. Huwag na po natin pansinin yung kanyang mga pagpapapansin. Marami siyang mga salita na naman na binitawan sa South Korea, pero wag na po sana nating i-engage. Focus po tayo sa tatlong issue: impeachment, criminal liability, and disbarment ni Sara Duterte. Again, hinihikayat ko po kayo ng mga manonood na kapag ka ang topic po naming mga vlogger ay tungkol po sa mga walang kwentang pananalita nito pong si Vice President Sara Duterte, huwag nyo na pong panoorin kasi nabibigyan lamang po ng platform si Sara Duterte. No? Mas mag-focus po tayo doon sa tunay na issue, hindi po sa kanyang mga pagpapapansin na mga sinasabi sa kasalukuyan. Kaalaman ng mga kababayan natin, yung calendar days is different from session days. Yung House at that time, nagsususpend sila nung ibang mga araw, kaya yun, hindi yan counted as one session day, tuloy-tuloy siya until mag-adjourn. So, 3 calendar days can actually be clustered into one session day. So, religiously sinusunod yun. Binabantayan namin kasi kung susobra ng 10 session days. February 5 was the 10th session day. At nung panahon na yun, using the third mode of transmitting the impeachment or yun ang ginawa ng House, kompleto, maliwanag yung ang requirements. Kaya itong ginawa ng House na ito, overreach po ito at kailangan natin na tindigan ito. And by the way, Yung ginawa ng Supreme Court. ginawa ng Supreme Court. And ito po, by the way, kailangan po natin intindihin na hindi po final itong desisyon na to. Kailangan pa rin natin na tumindig at tutulan ito at pwedeng mabago. Yung kaso nga ni Senator Laila, na-convict na siya upon motion for consideration na-acquit siya. So kumbaga, these things can change. Pero kailangan natin iparamdam yung ating mga saloobin. Pero ito po yan, Attorney Lorna. Ultimately, nasa Senado ang kamay. Correct. Nasa kamay ng Senado ang desisyon dito kung itutuloy yung impeachment trial o hindi. Para malagay natin sa context, no, ito kasi kahapon lang lumabas ang statement ng spokesperson ng Supreme Court at kalalagay lang sa website, no. Mahirap basahin ng decision kasi 97 pages. Can you imagine that in the short period of 2-3 weeks nakalabas ng 97-page decision ang en banc ng Supreme Court, no. Ang Di ba mga tol? Interject lang po ako, Yes. Attorney Lorna. Napaka uncommon, di ba? Napaka illogical. Biruin mo, pinasagot mo ang House of Representative at sumagot po ito. Tapos sa loob lamang ng ilang araw, yung sagot nila, napag-aralan na kagad. Nakapag-decide kayo kagad, sinulat nyo kagad 97 pages. Ibig sabihin mga tol, without accusing pero opinion natin ito, baka itong desisyon na ito, kahit wala pang sagot ang House of Representative, buo na. Inaantay lang nila yung right timing. At ano yung right timing? Ayon sa mga lumabas na impormasyon, ay ilalabas ito before na mag-SONA. No? Meron ngang isa pang post ako nabasa na panggulo pa ito sa SONA. Kasi biruin mo, yung speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maaaring maapektuhan pa dito. No? Kaya yung speechwriter niya, kailangan pang magmaraton para lamang kung sakaling mabanggit ito ng ating Pangulo o gusto ng ating Pangulong talakayin ito, somehow, maayos yung kanyang speech. Pero kung pagbabasihan din naman natin yung binasa nating balita kanina, mukhang hindi po makikialam dito ang Pangulo po natin. Tuloy tayo sa pakikinig mga tol. Would you believe? Kasi highly suspicious yung circumstances natapos yung deadline nung pagpasagot sa House of Representatives nung July 18, which was a Friday. July 21 lang nila na-receive yung sagot ng House. Pero July 21 po ng hapon ay may nakakuha na po ng mga impormasyon na pinapaikot na yung ponensya na yan. Wala pang pasok dahil nga maulan kakaiba, di ba? Ibig sabihin, hindi pa nakukonsider yung sinabi ng House, luto na yung desisyon. Tapos ito nagkabagyo tayo. Supposed to be Tuesday and bank nila. Bagyo, sarado. Wednesday, sarado. Thursday, sarado. Nung Friday, nagsabi ang gobyerno na no work today. Pero ang Korte Suprema, nag-insist, hindi, may work tayo. Just for this. Supposed to be deliberation yun. Diretso na, nag-promulgate na. So ngayon, yung hinihingi nila dun sa House of Representatives na kailangan dinideliberate ito, pinag-aaralan, sila hindi nila ginawa yun. correct kasi yung 2 basic points sa decision ng Supreme Court, no. At least what we gleaned from the official spokesperson's statement
Yung in-explain niyo po, Senator, the 1-year ban, no? Yeah. Yung 1-year ban na yan, pasok naman. Because second mode yan eh. Pero, ang tinanong ng Supreme Court, binasa ba? Even if, okay. Kasi kung siguro hindi nila tinakil yung calendar kasi Yung parang nakaka-insulto yun sa separations of power di ba? Pinagdududahan mo, ang presumption, syempre kaya ka pumirma, binasa mo. No? Parang pinagdududahan ng Korte Suprema, which is beyond na doon sa kanilang mandato na magkaroon ng review sa mga issues. Kasi yun ay issue ng credibility, no? Tatanungin mo yung mga kongresista, binasa mo ba yung impeachment complaint tapos pumirma ka dyan? Kakaiba yun. session days kasi as you explained, pasok yung 3 impeachment complaints sa rules, no? Because several calendar days could be 1 session day. So third mode, yung second mode, yung 1/3 filing, tinanong pa ng Supreme Court, binigyan niyo ba ng kopya ang mga congressman, binigyan niyo ba ng kopya ng evidence, etc. Binigyan niyo ba ng due process si Vice President Sara Duterte nung trinasmit, no? Yung impeachment. Isn't that overreach to use kini-question nila yung the very presumption of regularity. Yes. More than 125 congressmen and the Supreme Court is saying, duda kami na binasa nyo, duda kami na kinonsider nyo yung evidence, no? And yet, we throw back exactly your observation, how could the Supreme Court have circulated a very important decision within 1 week's time? And how they en-bank yan, dapat nagdi-deliberate, no? The ponente will present, i-deliberate nila. Ibig sabihin, wala nang deliberation. Saan ang regularity dyan? So, yun nga po, kaya highly suspicious. Tapos ito ho yung timing. Bakit bagyo? What's the rush? But pwede naman na next week yan, di ba? Sa formal in-bank session niya. Kung hindi, iniiwasan nila na mag-resume yung 20th Congress with the start na SONA on Monday. So, talagang determinadong pigilan ito. Ito i-inject ko lang. With what the Supreme Court did with their decision, lumilinaw sa taong bayan kung bakit natin sinampa sa ICC yung kaso. Di ba? Pangalawa, dito rin makita kung bakit ang disenyo ng impeachment trial, impeachment court, ay hindi ibinigay sa mga huwes, sa mga Supreme Court justices kasi kaya nilang magbaluktot ng simple words. Kaya nilang gamitin the very same law para mag-absuelto ng kung sino. Ang impeachment trial kasi, hindi naman ito punitive na imprisonment yung kung hindi, yung fitness to hold public office pinag-usapan dito. So, kaya yung elected officials, sila yung, the senators in particular, sila yung mag-handle kasi mas marawak ang konsiderasyon. Ito walang konsiderasyon. Parang, kay Sehoda kayo, kay monster yung, kasi may gabuho kami nakita So, they practically let her go scot-free. Hindi tayo pwede. Yung argument, Senator, yung argument na denial of due process, hindi natin maintindihan. Kaming mga lawyers, we cannot understand denial of due process, but because precisely, doon dapat sa impeachment court niya ipresenta ang evidence niya, no? Sa harap ng taong bayan. Doon siya mabibigyan ng pagkakataon, ipaliwanag yung kanyang sarili. At ang huhusga, yan, yung representante ng taong bayan. Pero, mapapanood ng taong bayan mismo, kaya hindi sila maloloko ng kung sino-sino man lang. Hindi, ang napakalagang punto dito, ang Supreme Court, o Korte Suprema, is a court of last resort. Na kapag nagkaroon ng mga kaguluhan o interpretasyon o iba't ibang interpretasyon ng batas at merong mga question sa kapangyarihan, dinudulog yan sa kanila para bigyan ng desisyon. Ngayon, kung itong court of last resort ay medyo hindi katanggap-tanggap ang mga ginagawang aksyon sa mga panahon ito, baka ang dapat gawin magpalit na ng court of last resort na kagaya ng ginagawa at sinasabi ng mga matatanda nating statesman before, na yung Plaza Miranda is the court of last resort. At hindi, sa akin, ang tingin ko, isa sa pinaka-practical na pag-iisip ng tao para maunawaan nila. Yung yan ang malungkot, kapag naging ganito na po yung thinking natin, kasi kawalan na po talaga ng tiwala yan sa hustisya. Sana hindi dumating yung punto na ang taong bayan wala nang tiwala sa Korte Suprema, no? May mga remedyo pa naman diyan, mga tol. Hindi naman po sila mga santo o kung sino man na hindi pwede pong punahin nor kasuhan. Kaya sa mabilis na papaliwanag na lamang dito po sa mga sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes, meron po siyang pahayag na hanapin ko na lamang mismo, baka magkamali po ako sa pag-alala no? Hanapin ko yung
Ito. Ay, hindi. Napin lang natin. Ito po ay bahagi ng isang interview kay dating Senador Antonio Trillanes. Kasi ginugutom na ako kaya tatapusin na po natin yung ating live streaming sa huling pagbasa ko po na ito. Mga Supreme Court Justice maaaring ma-impeach kapag hindi bumaligtad sa kanilang desisyon. Sa episode ng Laban para sa Karapatan ay sinabi ni Senador Antonio Trillanes, ito po yun Laban para sa Karapatan, ay sinabi po ni dating Senador Antonio Trillanes Deport na maaaring ma-impeach ang mga justice ng Korte Suprema na kukontra sa motion for reconsideration na magbabaligtad sa unconstitutionality ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung dun sa motion for reconsideration ay may mga mananatili na pumirma at sumuporta noon na basura yung motion for reconsideration, yung mga mananatili doon na pipirma, yun ang pwede nating mapatawan ng betrayal of public trust. So, sa pagpigil na yan, the Supreme Court Justices supporting this decision are opening themselves up for impeachment trial themselves. Okay? Yan po, pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes. Ako po'y kakain lamang muna pero nais ko pong iparinig sa inyo patuloy ito pong usapan sa Laban para sa Karapatan. Mawawala muna ako sa camera pero pakinggan po natin sila. Halagaan ng Korte Suprema na ngayon ay mukhang wala nang halaga, di ba? Anong masasabi mo ron? Okay, well, alam niyo naman, galing tayo sa mga ganyan, Pero, Mag-classmate kata kayo ng Opcode tsaka ng Manila Peninsula, nandun din ako, so, ano yan? Pero, wala pa tayo dyan sa ngayon. Kumbaga, meron pa silang pagkakataon na to rectify Makabawi, yung pagkakamali nila. Kasi maliwanag ito, pagkakamali ito, ang pangimasok na to. Kaya pwede pa natin ilaban ito dito sa mga prosesong available sa atin. Nandiyan na po yung pagpa-file ng motion for reconsideration ng SOLGEN or the House through the SOLGEN. Tapos, in the meantime, sa impeachment court, pwede silang magpasya na okay, duly noted yung opinion ninyo, pero we are not under you kasi impeachment court na rin sila. At sila ang magdesisyon na kung in fact, nakapag-desisyon na merong regularity yung pag-transmit. Kasi, hindi mo rin questionin yung proseso ng House. Tsaka yung permado, iyon lang naman ang requirement So, na-comply yun. Kaya ang nakikita natin dito... Exactly, Yung compliance is implied because tinanggap nila, hindi lang yan. 2 beses in-schedule for the hearing of the articles of impeachment, 2 beses kinancel and they said it was moot and academic kasi refer na nila sa Justice Committee. So, in other words, ng statement yung Senado, si Joel Villanueva, nagsalita kagabi at sinabing tuloy ang impeachment trial sa Senado. Sa August. Yes. Yan po yung kanyang sabi niya. Yan yung kanyang posisyon. So, kailangan pagbobotohan yan. I-deliberate yan. Siyempre, merong mga gustong kumbaga, kampihan, siyempre, yung pabor kay Sara Duterte, yung mga Duterte senators, ganun ang magiging posisyon. Pero doon sa mga nakakaintindi ng importance nito sa kinabukasan ng ating bansa at yung kanyang pag-solid, yung kanilang paniniwala sa konstitusyon, kasi maliwanag naman it can be read by every Filipino. Hindi sila pwedeng diktahan ng isang Korte Suprema na, by the way, 12 dyan sa Korte Suprema ay appointee ni Duterte na ito ay magpapabor doon. Dapat nga, nag-inhibit sila out of delicadeza. Pero, hayaan na natin yon. Pero ganun yung circumstances nito. So, pagka nag-desisyon ang mga senador after SONA na itutuloy natin, we will take note of the position of the Supreme Court, but we have a mandate to fulfill. Kailangan nilang tapusin ito sa verdict. Ngayon, kung gusto nilang kampihan si Sara, i-acquit nila. Pero kailangan makita ito na tama. Kasi ang talagang operative word, talagang napakalaga, yung word na trial. Kailangan talagang trial ng isang impeachment court. At doon talaga, yung due process, the due process of listening to the Sara Duterte, giving her evidence. Siya mismo nagsabi, magpipresenta daw siya ng evidence, bloodbath of evidence na hindi pa natin nakikita. But in any event, well, alam niyo po, yung mga bluff ng mga ganyan ng mga Dutertes, classic yan. Keta tapang. Pero pag i-call mo yung bluff, atrasan. Ito na, latest itong si Baste. O to si Sara, ganon, atras din. Kumbaga, ang kitatapang magsalita, pero alam nyo, bistago na namin yan. At saka well, considering yung sinasabi mong atrasan, you also issued the challenge, I heard, well, we saw, all of us saw, the whole nation saw, you issued the challenge to the former President Duterte.
to open his bank accounts, no? Waiver. At sinabi niya na pipirmahan ko. Akin na, pipirmahan Pwede ko. bang ulitin ngayon Oo, dito yun? Oh, i-challenge mo ulit. Labas nyo nga. Well, Isipin Ano na mangyayari alam dyan? nyo, siguro mga mahigit 100 beses na ako nag-challenge sa kanya. And in fact, nung ako yung inakusahan niya na meron akong tagong yaman, pumirma ako ng waiver. At hindi lang yon, dinala ko yung media doon sa bangko mismong sinasabi niyang meron akong account sa Singapore. At yung teller mismo ng bangko, at narinig ng mga media, na wala akong bank account doon. Parang sino ka? Oo, na. Kasi sabi ko, pwede ko ba makita yung statement of account? Kasi sabi, may account daw ako dito. Wala kang account dito. So, na-report yan. Umamin siya na inimbento lang niya. Ganon, di ba? Pero nung ako na, ito yung aking akusasyon sa inyo. Anong ginawa niya? Nung una pa lang, yung sa BPI Julia Vargas, sabi niya, punta tayo, magkita tayo doon. Pumunta ako, hindi siya sumipot. Si Sal Panelo. Si Panelo pinadala niya, tapos may waiver siyang, may SPA siyang pinapakita. Sabi nung bank manager, kung statement of account ang kailangan ninyo, may issue na namin ito. Ito yung mga ini-issue sa mga passport, sa mga visa, gano'n. Hindi. Sabi ni Panelo, wag. Kasi ang nakalagay dito, kailangan mag-issue kayo ng certificate na hindi lumagpas ng 200 million yung pera daw niya sa Julia Vargas. Sabi ni anong bangko, kung ganyan, matatagal lang pa, dadali namin sa head office. So, in 2 weeks. O sige, sabi ko, 2 weeks, ilabas mo yan ha. Hindi nilabas si Panelo. Bakit? Kasi nga precisely, lagpas ng 200 milyon. Ano na yan? Kumbaga, I have proven na totoo yung mga accounts na yan. Kita nyo sa demeanor ni Digong, sampalin daw ako. Papayag siya. Pag sampalin ako, pumayag ako. Sige, sampalin mo ako. Pero pirma ka muna. Hindi pa rin. Kumbaga, lahat na. Yeah. Ay, kung ganito agawin natin, Zani, bakit hindi mo i-issue on air na nakikinig ang ating mga kababayan na hinahamon natin, ako, kasama kami, ilabas nyo, mag-issue kayo ng waiver, ikaw, Sara Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, Okay. So, at maski na yung tatay nyo nandun sa The Hague, mag-issue ng waiver na para ibukas yung, kasi kasama din sa article sa impeachment ni Sara yung ill-gotten wealth, no? Yung unexplained wealth. Ito yung pagkakataon nyo, sa hamon na ito, mag-issue kayo ng waiver, ipakita nyo at gawin yung open, no, yung bank account niyo at makita ng tao kung ilang bilyon ang mga nandyan sa loob ng mga bangko nyo. At kung wala naman, edi malilinis yung pangalan nyo. Pero ito ay isang hamon mula sige. well, ganito po. Ginawa ko na yung hamon na yan sa kanila. Sa hearing nila, yan sila Pulong, Mads Carpio, Sara, lahat. Pero sige, ulitin natin. Let's spare the country nitong agony na ito, itong kaguluhan na ito. Pumirma kayo ng hinahamon ko kayo na pumirma ng waiver. Sara Duterte, pumirma ka ng waiver ng Bank Secrecy Law para mabuksan yung laman nitong mga accounts na ito na sinasabi ko na ang pumasok dito ay mga pera na nagmula sa illegal na droga. So, yaan ang aking Challenge. napakadaling challenge na yan. Alam ko nang sasabihin ni Sara. Isusunod namin yung waiver namin kung lahat ng mga senador at congressman, lalo na yung speaker na yan, tsaka, mag-sign rin ng waiver. Ganyan. Hamon versus Hamon. You know, yung typical bulldog bullying tactics ng isang VP, no? Pero ito lang ho yan kasi. Ito ba mga ibang tao na ito, may akusasyon? Kung may akusasyon, sige, idali mo. Pero kayo ngayon yung may akusasyon sa inyo Kayo hinahamon diba? Alam niyo nung panahon nila, sige, mag-drug test. Sige, ako lahat ng drug test sa Senado, sige, attendan ko yan. Para lang kinocall ko sila every time. Kaya nga itong pamilya na ito, bluffers ito But you call their bluff every time. Family Yeah. Hindi lang bluffers, mga bully, no? Impunity, with impunity. Alam mo, darkest days ng darkest moment ng Philippine history. Yeah. Nung dumating yung mga Duterte na yan. At saka, highlighted by the fact na tinan mo itong nangyayari sa ating natural disasters, no? At again, Pinuna, one of the news reports, said na contributing to the flooding in Manila Bay and the tributaries is dolomite. Anong sagot ng Vice President? Ayan, political persecution. Hindi ako nagtataka na lahat ng kasalanan ngayon ng BBM administration, itong flood control, hindi daw siya nagtataka na i-blame na naman ang kanyang tatay. What kind of a response is that? What even is the office of the Vice President doing now in the midst? Except for challenging all the people to collect lahat daw ng tubig ng baha at painumin kay Presidente Marcos. What kind of a public official is that? The Vice President of that. The Vice President. Not only that. Ipunin lahat yung tubig at dalhin sa Malacanang. Hindi lang yan. Alam niyang batas kasi she's the highest elected lawyer of this country. Lawyer yan. Intemperate language. Yun na nga yun. Siya yung dito na kumaga lost in all this
legal arguments is itong si Sara Duterte. Siya pa ay karapat-dapat manatili sa pwesto bilang Vice President. Yun yung gusto natin ipresenta through the impeachment trial. Papakita natin yung iba't ibang kasalanan niya sa ating bayan. Makikita nila karumal-dumal po yung mga krimen. Diba? Biruin mo, magbabanta ka ng isang presidente, sitting president, na meron ka ng kinuntratang mercenaryo to kill. Grabe yun, alam nyo, gawin nyo sa Estados Unidos yun, dadamputin ka right then and there. Nainis yung statement itong si Mon Tulfo, Yes. na dating Duterte yan. Pero sabi niya, itong si Sara, isa certified baliw. Dati sinabi ko, certifiable. Baliw, ngayon, Pero certified certified na. Mas magaling ata si Tulfo sa akin eh. Konti mo ng time check. Well, nagkukonsulta tayo. Lahat po, every step of the way dito sa impeachment situation na ito, from the start, paggawa pa lang, pag-file, we consulted legal luminaries. Everything was observed. Tapos inobserbahan din namin yung House of Representatives. Kung inobserbahan nila, na-transmit, walang reklamo. Nakita nyo ho, ilang law schools, ilang justices nagsalita na sinasabi, everything was in order. Then suddenly, meron makikita ng mga ganitong, kasi yun na nga, precisely. Hindi Kasi daw, yung mga Congress, effectively they're saying, hindi despite the verification, ang verification kasi, ibig sabihin yung signature mo, your signature is an attestation na you read it, you studied it, and therefore you're affixing your signature. Yeah. More than 125 congressmen, sasabihin mo, with a short period of time, hindi nila nabasa yan. What is the evidence? Equal branch of government, di ba? May triangular power. na interbranch courtesy dapat. Tapos ito, domain ng House yun eh. And it's written in the Constitution that it is so. Pero yun nga, I think importanteng mapag-usapan dito yung ways forward. Okay, first things first, since hindi pa final. Teka lang, mahalaga ito mga tol. Pakinggan natin yung press conference ng PNP. No? May press conference ngayon si Chief PNP. Siyempre, malamang kaugnay po ito ng SONA mamaya. Yan, panoorin po natin. Iba dyan, LPG pa ang gamit. So, medyo delikado may sa kalsada, yung mga lane markers. May rason kung ba't may panuntunan yan. Covered yan, hindi pwede mag-spark yan. Yung mga ganun. So, pag nandiyan sa kalsada natin, napakaraming gasolina na nandyan. Pag may isa lang dyan na accident, hindi natin alam mo. May nasusunugan ng bigla. So, magdadagdag pa tayo, no? Isang factor, variable, gaya ng EFG, na may mga lumilipad na embers. Medyo delikado. Sir, so far may namomonitor po bang threat ang team? Sa ngayon naman wala. Okay lang. We are, again, I'm always repeating, we are hoping for the best, but we are prepared for it. Thank you very much, ma'am. Next, we will be having Sir J. Mark Dagala from Radyo Pilipinas, sir. Sir, nabanggit nyo nga na meron tayong naka-full alert, no-fly zone, naka-in-place na. So far, sir, meron ba tayo na monitor na sabi nga imminent threat or sabi nga ito'y nasa normal, SOP lang? Normal lang ito para sa isang zona. Wala tayong threat na extra na monitor. Sir, reaction lang dahil bagamat nasagot nyo na po, just to reiterate lang yung mga yung ilang mga nagkokomento na overkill daw yung deployment from 12,000 umangat hanggang 23,000. Your thoughts, sir? Natural lang yun sa palagay ko. We're just, we hope for the best, what you are prepared for the worst. Mas maganda na yung may tao tayo sa ground na nagbabantay. Kasi sa yung wala tayong tao sa ground at maghahanap tayo oras na may nangyaring hindi inas. Thank you, sir. Next, we will be having Sir Jason Sigales from Inquirer. Sir. Good morning, sir. I know po sinabi niyo na po sa flag raising na you wanted to close that chapter na po, pero balikan lang po natin yung kay Mayor Bastejo. Meron pong mga social media comments so pointing out na may travel document naman na po si Mayor Baste prior pa po doon sa set ng boxing match. Ano pong reaction niyo po doon? I'm not aware of the travel document. At saka, sarado na nga yun eh. Pero, saying that, no, hindi naman niya sinabi, di ba? Hindi naman yung kondisyon niya nung unang i-invite natin siya na mag-participate tayo sa isang charity boxing match. Ang una niya sinabi drug test sa lahat ng government official. Obviously, afterthought na yung travel documents na yun, di ba? Saka, it's just a boxing match. Sporting event lang yan na fundraising. Walang pinagkaiba yan sa nagpapagolf ka, di ba? We are participating in golf. Fundraising din. We are participating in shooting competition. Fundraising din. We are participating in running fun runs. Fundraising din. So, what's the difference? We want to participate in a boxing match. Fundraising din. No difference. Okay? Saka ando naman ang lahat ng opisyalis at ando naman ang security and safety safeguards. Yun. Nagkakasubukan siguro dahil itong galian. Meron tayong ping-pong tournament.
fundraising din. Badminton tournament, fundraising din. Ngayon, very, very popular. Pickleball tournament, fundraising din. So, it's just another sporting event. Thank you very much, sir. Next, we will be having Sir Rocky Lisigas of PTV4. Hi sir, good morning. Sir, isang tanong lang. Kanina daw may mga naspatan na mga armored vehicle around Batasan. May mga deployment. Is this the person daw ba na may ganong deploy pag Sona? I've been in SONAS since 2005, ano? Dahil nakasan ako ng Quezon City ng 5 taon eh. So 5 SONA ang dinaanan ko dyan simula 2005 hanggang 20 SONA. So, natural lang yan, part ng component ng CDM natin. Kung may mga armored vehicle yung makita dyan, nakatago naman yan. Yan ay deployment ng isang batalyon. Support vehicles yan eh. Baka naman actually, hindi naman armored vehicle na talagang armored vehicle na as in may 50. Oy, nawala yung signal ng PNP. Talaga nga naman, kahapon pa kayo no? Humina po yung signal ng PNP, kaya ayan, okay na ulit. Yun ay mga natural na mga kagamitan natin na ginagamit natin sa mga ganitong pagkakataon. No? Thank you very much, sir. Next is Sir Alfred Dalizat from People's Journal, sir. Morning, sir. Yes, sir. Sir, sabi mo kanina, tapos sabi mo, we stood up to the bully and the bully ran away. Salamat, Alfred. Sa tanong na yun naman, it will give me another opportunity to clarify that. Pero talagang sa totoo lang, this is, we've been bullied. I've been bullied personally so many times by that guy. Okay? Nung nasa Cebu, nung regional director ako ng Davao, sabi sasampalin ako. Bakit? Kasi dahil meron akong gustong gawing 3-minute response, hindi siya naniniwala. Actually, then a few days later, yung Nakadayawan Festival, I made it a point na pumunta ako sa send-off ng Kadayawan Festival Forces. Doon ginawa yon sa DCPO, Davao City Police Office. Nakipag-lunch ako dahil alauna yung Kadayawan Festival na yun na send-off. Andun na lahat ng mga puwersa, siya ang guest of honor supposedly. Bigla na lang, ang pinapunta niya si Colonel Sumagaysay. So, really, nothing happened. No clarifications were made. So, kasi gusto ko lang naman siya makita at maklarify kung anong gusto niya ba talagang mangyari. Pwede namin makapagtrabaho kami makapagtrabaho kami together. That was even before Kibuloy and that was even before the Kibuloy incident. So, wala nangyari. And then, during the Kibuloy saga, dumating si Senator Bato doon at nagkandak ng hearing. Nakita kami sa City Hall naman. I would have approached him going to the restroom. Umiwas naman siya. Ayaw niya rin ako makausap. Ayaw niya rin ako makaharap at makalapit sa akin. So, and now, here is again another threat. Now that I'm the chief of the Philippine National Police, kung hindi ko naman kasal, sabihin nila, duwag ako. Diba? Yun naman nasasabihin ako sa loob nun eh. So once and for all, dapat tundukan na natin ito. Pinalabas ko siya sinabi niya sampalin ako. Because all I said is, threat is one thing and doing it is altogether another. Natuwa na yata siya. Ibuli tayo. Wala yung signal, sayang Pero ganun pa man, nangangatwiran lamang itong si General Torres sa pambubuli na ginagawa po nitong si Baste Duterte. Totoo naman na puro salita lang naman si Baste Duterte. At ang pangyayari po, public na ganun. Right now, may mga nagreklamo na talaga na ICC ang reklamo. Wala itong PNP Humanity signal. Sabihin natin, rehabilitation centers eh. Tanggalin, sarado natin lahat ng rehabilitation centers. Bakit yan? Parilin natin lahat ng mga adik. Diba? Hindi ko sinasabing tama ang adik pero mga yan, may prosesong batas para sa kanila. Hulihin natin, kulong natin, i-rehab natin kung kailangan. Sa mga nagbibenda naman ng droga, wala tayong patawad yan. There's no compromise on that. Puhulihin natin yan. Pag lumaban, gagawin natin ang ating dapat gawin under Article 11 of the Revised Penal Code. Pero hindi naman ako papayag na may mga tao dyan na gumagala na nakabonet, naka-helmet, at namamaril na lang ng kung sino-sino. Kung sino lang ang gusto nila. Hindi naman po pwede yun. Because that's not within the ambit of the law. At hindi ka maamin yan ngayon ng mga taong inaakusahan natin. Lahat sila ngayon dyan. Pag inakusahan natin, investigahan, mag-invoke na yun ng right to remain silent at mag-invoke ng right against self-incrimination. Hindi tama yan. So, yung pagwawala ng humanity natin, indication yan. Tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Pare-pare kang Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So lahat kami unggoy. Yan ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa puder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa iyo. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully ran away. Yun lang yun.
And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies, ganyan naman. May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pinaupo mo na, tinanong mo na ng diretso, ito ba ginawa mo? I-deny na. Matapang lang habang sinasabi at nagbibigay ng order. Okay? So again, sarado ko na yung chapter na yan. Hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa needs natin. Kasi hindi lang naman ako ang binubuli niya ang mga kasamahan ko, binubuli niya rin ang mga kapareho ko na mga maiitim. Hindi po pwede. So again, sarado na natin yan, kalimutan na natin. Wala namang totoo sa kanya mga sinasabi. Puro na lang, hanggang dyan na lang siguro siya. Again, iwanan natin siya, pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. Salamat din, Alfred. Thank you very much, sir. And last question from Ms. Marlene Cadiernos of Teleradyo, ma'am. Hi, sir. Good morning po. Sir, last year, nagbalantang lahat doon sa lumabas na deepfake video bigla ni Pangulo. Hours before yung SONA. Kamusta po monitoring ngayon? At if ever po na magkaroon ulit ng ganitong incident, ano po yung action po ng PNP? Naghahanda na tayo sa mga bagay na yan. Ano? Talagang yung mga kalaban ng ating gobyerno, napaka-sophisticated na ng mga ginagamit. Kaya yung mga deepfake, baka mamaya may lumabas ngayon dyan. Hindi pa dumarating ang presidente sa Kongreso. May nagsusona na, nakamukha niya, nagsasalita ng kung ano. So, again, nakahanda naman tayo dyan sa mga bagay na ating anti-cybercrime group ay nagmamonitor. Naniniguro na talagang bago mangyari yan or during mangyari yan, talagang dapat ma-action na agad para hindi na malinlang ating mga. Sir, naman po sa deployment ng troops natin sa mga rally. Last year po kasi sabi ni PNP Chief Marpil ay huhulihin yung mga pasaway, yung mga mananakit ng mga pulis. Doon na din po i-implement ngayong SONA? Meron tayong maximum tolerance pa rin tayo. Ang sa atin lang naman ditong tingnan yung mga kababayan natin kung gusto lang nilang maghayag ng kanilang mga opinion at mga saloobin at ginagawa naman ito within the ambit of the law. Pagbibigyan natin at poproteksyonan pa natin ang kanilang karapatan. Ibibigay natin sa kanilang platform at pagkakataon na makapagsalita. Gusto nilang sabihin at makapaghayag ng kanilang mga saloobin at magawa ang gusto nilang gawin as long as it is within them. Pag nanakit na po, sir, ng police? We'll just decide on it when the time comes. You know, may mga appropriate response naman tayo sa mga situation. Nasa CIMEX na natin yan. May mga calibrated response tayo. Depende sa kung ano natin nakikita. Thank you very much, ma'am. One last question, sir, from Mr. J. Mark. Sir, soundbite lang. Dun sa naging post sa social media regarding dun sa comment ni ng predecessor niyo sa Davao, si retired General Escobar, na nagsasabing, ini-insinuate niya na inobliga daw yung mga pulis na manood dun sa fight camp. Well, nasagot ko na rin yan sa aking social media page, you know. Ang sa akin naman, gaya ng ibang mga Pilipino, si General Escobar ay merong karapatan din na maghayag ng kanyang saloobin. Tama lang, huwag na yung sa fake news dahil he had this time. Now it is our time at huwag niya sabotahin ang ating oras at ang ating panahon na makapagserbisyo sa ating mga. Thank you very much, sir. And any closing statement, sir, before we end this? Maraming salamat sa ating samahan, katuwang sa media sa pagkakataong ito na may hayag ang ating mga saloobin. And maraming salamat sa inyong suporta. I'm very surprised kahapon the first time na nakakita ko ng ganong karaming media. Sobra. That's the first time and the biggest so far in my career na nakaharap ko na pangkaraming media. Siguro mas marami pong fundraising activities ang ating gagawin. Pickleball naman sa sunod. Pickleball, bilyar, ano pa mga magagandang fundraising para medyo masaya ating mga kababayan. Sige. Again, thank you. Thank you very much. Maraming salamat. Okay. Yan, napakinggan po natin si PNP Chief Police General Nicolas Torre III at napakaganda po ng kanyang mga sinasabi, lalong-lalo na about humanity, na mukhang nawala po sa loob ng 6 na taon sa ilalim ng panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ituloy pa ba natin? Ituloy pa natin para isang punto na lang. Ito pong pakikinig kina dating Senador Antonio Trillanes. Yung decision, ibig sabihin, wala namang sinabing kumbaga pinahinto yung trial, walang ganon. Ibig sabihin, it's up to the senators as judges in the impeachment court to decide kung anong gagawin nila. Kaya manawagan po tayo. Mag-join po yung mga kababayan po natin sa mga panawagan na sa mga susunod na araw para suportahan yung pagtutuloy ng impeachment trial. Magsisimula yan sa Martes, pagdidibatihan na yan. Kaya mag-ingay po tayo. Ngayon, because of the inclement weather at itong mga panahon na ito hindi ideal, manawagan sa kalye, kaya we can participate. Yung mga online petitions na gagawin, yung mga pag-share
pag-i-inform sa mga kamag-anak natin, kaibigan natin, kung gaano ka-importante na matuloy itong impeachment trial kasi demokrasya na natin in the future ang nakasalalay dito. I am telling you, we have profiled Sara Duterte enough to say na mamimiligro ang ating bayan for as long as she is Vice President, and worse, kung maging presidente yan someday. Hindi natin pwedeng babalikan itong panahon na ito na pag-presidente niya at binabalahura na yung demokrasya natin. And remember, with Pulong there, gagawin niyang speaker yan. Si Baste, nakita nyo, yung pagkasangano na yun, gagawin niyang cabinet secretary. Yun ang magiging Pilipinas. Tapos sasabihin natin, kakamu tayo ng ulo, sana pala tumindig tayo ng mga panahon na pwedeng tumindig. Ngayon na po yan. We have the time to stand for what is right. Ngayon na po yan. Yung mga justices, makakaramdam yan ng pulso ng mga kababayan natin. Yung mga may kakilala na Supreme Court Justice dyan, sabihan nyo yung saloobin nyo. Kalampagin nyo. Kasi binabaliwala nila yung saloobin nyo eh. With this, parang tingin lang nila is just mechanical na gagawin nila ito, mga ito. Hindi. Nasa tama tayo dito at paramdam natin na nasa tama tayo. Yan po. Yeah, because may sanction ba yung kung i-picket o i-demo ng mga hindi, tao kasi ng meron bahay ng justices of the Supreme Court? Well, that's your human right, no? Freedom of speech, freedom of association, but within the bounds. Bakit napanawagan yun? Yung mga kapitbahay nitong mga justices. Siguro yung mga pamilya, yung mga barkada ng mga pamilya ng mga justice na yan, yung mga kaklase nila. Anyways, this betrayal of public trust, no, is one of the grounds for impeachment, no. And the Supreme Court itself, their impeachable positions, no. Meron nang nag-circulate na betrayal daw of public trust. Itong decision daw ng Supreme Court is a betrayal of public trust. And you recall, you were part of that impeachment of Justice Corona. For just one ground, no? Yung 19 grounds, naging one ground, yung SAL-N. This one, do you think there should be a call? Because umiikot na eh. Yung betrayal of public trust ng Supreme Court. Isa na po yan dun sa mga sinasabi kong mga iba't ibang paraan kung paano natin ma-express yung ating disagreement or dissent or disappointment dito sa desisyon na to. Isa na po yan, yung mga online petitions calling for the impeachment ng mga pumirma nito. Yan po yung mga fino-float ng mga civil society organizations na naririnig po natin. Pero ang sinasabi ko dito, maganda, antayin po muna natin yung motion for reconsideration ng mga prosecutors. May panahon pa ito. Ngayon, habang nag-aantay po nito, ay walang hadlang sa pagpatuloy ng trial. Decision po ng mga senador yan. So habang gumagalaw yung trial, may panahon yung mga taong bayan na manawagan sa Korte Suprema na magbago ng isip. Pero kung doon sa motion for reconsideration ay may mga nanatili na pumirma at sumuporta noon na ibasura yung motion for reconsideration, yung mga mananatili doon na pipirma, yun ang pwede nating mapatawan ng betrayal of public trust. Ito yun eh, public trust. Bakit ganito yung sentimiento po ng mga taong bayan? Kasi yung kanilang tiwala ay parang binitray. Di ba? Yan ang very essence ng betrayal of public trust na sa mata ng taong ordinaryong Pilipino, ganun dapat ang batayan eh. Hindi yung mga teknikalidad. Sa mata ng ordinaryong Pilipino ay walang problema dito sa impeachment case na ito. Kung meron man, nailabas na po yan. Ilang buwan na po yung nakalipas. So, dapat hindi ito napigilan. So, sa pagpigil na yan, the Supreme Court justices supporting this decision are opening themselves up for impeachment trial themselves. Doon pa lang sa Committee on Justice, papatawag, kukuhanin yung minutes. Teka, bakit, anong nangyari doon sa deliberation ninyo? Yung mga Supreme Court employees, papatawag. Sino ang gumawa nitong ponensya na ito? Tapos, kailan na ito nagawa? Lahat yan, bubusisiin. When was it circulated? When was it circulated? Tapos, nagkaroon ba sila ng panahon basahin ito? Hiningan ba ng posisyon? The same questions the Supreme Court asked the House. Yes, they will be asked themselves. Ngayon, kami ng first impeachment complaint. Hindi man lang kinuha yung opinion namin dun sa magiging posisyon nila eventually. Of course, sasabihin na that's their prerogative. Pero kung gusto mo talaga ng patas na desisyon na talagang nakalap mo lahat ng possible angles, dapat pinatawag mo, dapat nagpatawag ka ng oral arguments. Tatanungin natin, bakit hindi kayo nagpatawag ng oral arguments? Bakit kayo nag-promulgate ng panahon ng bagyo, ng diniklara ng workday? They will have to explain these things. Kasi yung motive, mapuput into question. Tapos, syempre, sasamahan natin ng SAL-N dyan, ill-gotten wealth dyan, para doon, sige,
Kung gusto nila ng ganitong, kung gusto nila ng ganito, umabot sa ganyan, sana naman wag, sinasabi natin, meron pang mga paraan. Pero pag dumating tayo sa ganyan, edi, kung ganyan ang gusto, edi. Tignan rin natin yung, let's do a Corona Part 2, no? Salve ng mga Supreme Court justices. But when you're talking about social media, maraming concern this last week. That's why nag-press con sila Justice Carpio and all that to be vigilant with the Supreme Court, no? Because may umikot na very viral, no? For the people to be vigilant because the Supreme Court parang in-anticipate. The Supreme Court will come out with a decision. Parang luto na. Parang luto na, no? Naging totoo. Marami pang ibang sinabi dyan. Bago lumabas yung balita na si Leonen ang ponente. Leonen is the ponente daw. At nagtapos na yung pag-uusap, nag-desisyon na. Siguro yung mga 3 days, 4 days, 5 days ago. Umikot yun Hindi lang yun, ano? Well, also because social media can align or can destroy reputation of the ponente, no? May sinabi pa doon ng mga umikot na baka kasi ito sa tutuloy ko lang, no? Kasi baka daw in exchange for a dismissal decision, i-appoint daw na Chief Justice si Leonen, no? Because right now he's Senior Associate Justice ng isang Sara Duterte when she gets to be president. So all of this now is really corrupting the public minds because wala nang what is true and what is fake. Diba? That's why we should always stick to the truth, hindi ba? Yun lang. And stick to what is right, di ba? Ano ba tong paglilitis na to? Persecution ba ito kay Sara Duterte? Is she an innocent person, di ba? Kung ginawa nila to kay VP Lenny, for example, na impeach magagawa ka ng kaso out of thin air, di ba? By all means, pigilan natin. Pero ito hindi. Suppression of the truth ito yung pag-i-evade ng accountability. At sabi nga natin, alam niyo yung pagka dumating sa punto na talagang hindi magbago isip ng mga justices na ito, ang mga tatanungin dito yung paano nyo binigay, kailan nyo na-receive yung ponensya, di ba? Kailangan may yung mga empleyadong naghatid nito physical o in-email ito, we will be able to get those records sa Committee on Justice. And yun yung hiningi nila na magkakaroon ng mini impeachment trial doon sa palang sa they're opening themselves up here. Kaya sana may panahon pa silang magnilay-nilay at baguhin. Pero hindi yan magkukusa. Kailangan yung taong bayan, mag-ingay tayo, mga lampang tayo, mag-share tayo. Sabi mo magpa-Plaza Miranda ka. Iba ka ang Plaza Miranda. Anong gagawin mo ngayon? Iniisip pa namin yan. Pero itong mga panahon na to, na ganito ang usapin. Napakaganda nung binibitawang mga suggestion dito nitong si dating Senador Antonio Trillanes. Ano mga tol? Mag-ingay po tayo sa social media. At babalikan ko lamang po yung sinabi ko kanina na pagka may mga programa na ang talakayan ay pinag-uusapan, yung mga walang kwentang pinagsasasabi, nito pong si Vice President Sara Duterte, wag nyo na pong tangkilikin, wag nyo pong panoorin. Kasi after all, views po yun Alam po ninyo, pag tinalakay po natin dito kung ano yung mga sinabi ni Sara Duterte sa South Korea, sigurado libo-libo na naman ang manonood po sa atin. Unfortunately, binibigyan po natin ng platform si Sara Duterte kapag ganun. Kaya wag na pong pansinin. Instead, mag-focus po tayo dito po sa impeachment trial, criminal liability at disbarment proceedings ni Sara Duterte. Tulungan po natin ang mga like-minded po natin na ipakalat ang issue po na ito. Dahil after all, yung boses po ng taong bayan ang dapat manaig sa huli. Ito pong mga justices ng Korte Suprema, katulad ng sinasabi ni dating Senador Trillanes, maaaring maimpluwensyahan ang kanilang mga isipan kapag nakita po nila na ang taong bayan ay talagang naghahanap po ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lamang po na. At shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.